ang kanyang buhay ay puno ng aktibidad at kasiglahan. Linggo-linggo, si Prinsesa Haya bint Hussein ay dumadalo sa iba't ibang kaganapan. Subalit bigla na lang nang walang anumang babala, tumakas siya mula sa kanyang palasyo sa Dubai patungong London noong March 2019 at humingi ng diborsyo. Lubos itong ikinagulat ng lahat. Ipinaliwanag ni Haya na natatakot siya para sa kanyang sariling buhay at buhay ng kanyang mga anak. Nang maglaon, sa mataas na hukuman sa London, sa gitna ng isang malaki at nakakagulat na paglilitis, hindi lamang siya humingi ng proteksyon mula sa pang-uusig, ngunit nagbunyag din ng isang nakakagulat na bagay. Kaya naman paano nga ba ang naging buhay ni Prinsesa Haya bint Hussein makalipas ang mahigit 4 na taon mula nang siya ay tumakas? Ano ang nakakagulat na revelasyon na kanyang ibinunyag sa paglilitis? Totoo bang may relasyon siya sa kanyang bodyguard? O si Sheikh Mohammed ba ang nagsimula ng mga chismis upang sirain ang kanyang reputasyon? Panoorin mo ng buo ang video tungkol sa prinsesang tumakas at huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel at pindutin ang bell icon upang ma-notify kapag may bago akong ina-upload na video. Maraming tao ang nag-akala na si Sheikh Mohammed, ang pinuno ng Dubai, at si Prinsesa Haya ay perpektong mag-asawa. Madalas silang nakikita ng magkasama sa publiko at may 2 anak. Gayunpaman, ang nangyayari sa likod ng mga saradong pinto ng kanilang marangyang palasyo ay nananatiling isang misteryo. Kailangang tanggapin ni Haya ang pagiging pangalawa at mas batang asawa ng Sheikh. Hindi natin matitiyak kung madali ito para sa kanya. Ngunit tuwing nasa publiko, siya ay laging mukhang masaya at nakangiti. Sa simula, ang kanilang kasal ay tila isang maginhawang kasunduan, kasabay ng mahahalagang pamumuhunan mula sa Emirates patungo sa Jordan na nakatulong sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Gayunpaman, ayon sa mga kaibigan ni Haya, may tunay na ugnayan sa pagitan niya at ni Sheikh Mohammed dahil nagsimula ang kanilang romance sa isang kompetisyon ng kabayo sa Espanya. Si Prinsesa Haya bint Hussein ay half-sister ni Haring Abdullah II ng Jordan at siya ay 49 na taong gulang. Nag-aral siya sa mga pribadong paaralan sa Britanya at nagpatuloy sa prestihiyosong Universidad ng Oxford na kilala sa paghahanda ng mga hinaharap na leader sa Britanya at iba pang mga bansa. Nag-aral siya ng political science at ekonomiya at nagtapos noong 1994. At tungkol naman sa kanyang ina, siya ay si Reyna Alia na nakitil sa isang aksidente sa helicopter noong 1977. Si Haya ay nagpakita ng interes sa pagsakay sa kabayo mula sa murang edad matapos ang pagkakitil ng kanyang ina. Siya ay isang pambihirang prinsesa kung ikukumpara sa iba pang mga prinsesa ng Arabia. Sa edad na 19, siya ang naging unang Jordanian na nakakuha ng lisensya sa pagmamaneho ng truck. Kinatawan niya ang Jordan sa 2000 Sydney Olympics kung saan siya ay nagtapos sa ika-70 pwesto habang bitbit ang watawat ng kanyang bansa. At 2 taon ang nakalipas, kinatawan niya ang kanyang bansa sa kompetisyon ng show jumping sa International Equestrian Championship na ginanap sa Espanya kung saan niya nakilala ang kanyang magiging asawa. Pinakasalan ni Prinsesa Haya si Sheikh Mohammed bin Rashid noong 2004 at nagkaroon ng 2 anak sa kanya. Isang anak na babae na pinangalan ng Al-Jalila at isang anak na lalaki na si Zaid. Siya ang ika-6 na asawa ng Sheikh at naging pampublikong mukha ng Emirates. Nakakaiba kumpara sa mga nauna niyang asawa. Si Prinsesa Haya ay madalas na lumalabas kasama si Sheikh Mohammed sa mga internasyonal na kaganapan dahilan upang makita sila ng iba bilang perpektong mag-asawa. Sa maraming panayam, palaging pinuri ni Haya ang kanyang asawa. Gayunpaman, nabasag ang imahe na ito nang tumakas ang prinsesa patungong Britanya kasama ang kanyang mga anak noong 2019. Humingi siya ng utos mula sa korte upang protektahan ang kanyang anak na si Al-Jalila mula sa sapilitang pag-aasawa. Noong July ng taong iyon, sinabi ni Prinsesa Haya na natatakot siya para sa kanyang buhay at naniniwalang susubukan ng kanyang asawa na ibalik siya sa Dubai. Humingi siya ng non-molestation order, isang karaniwang hakbang upang protektahan ang mga biktima ng karahasang domestiko. Ang hatol ng korte ay nagpapakita ng mga suliranin sa kanilang kasal at na si Haya ay nakaranas ng pananakot at provokasyon. Maraming ulat mula sa iba't ibang media ang nagsasabing matagal nang nais ng prinsesa na makipaghiwalay sa pinuno ng Dubai, ngunit tinanggihan ito ng Sheikh. Sinubukan niyang tumakas ng ilang beses ngunit nabigo. Gayunpaman, ayon sa mga international report, nagtagumpay si Prinsesa Haya na makatakas mula sa kanyang asawa at nakarating sa Germany kasama ang kanyang anak na lalaki at babae, sa tulong ng mga German diplomat na matagal na niyang kilala. Binigyan siya ng political asylum sa Germany. Binanggit ng mga Western media na nakipag-ugnayan si Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum kay Haring Abdullah II upang humingi ng tulong
na maibalik ang kanyang mga anak at sinabing napagpasyahan na niyang maghiwalay sa kanyang asawa at nais lamang makuha ang kustodya ng kanilang mga anak. Lalo pang naging mainit ang issue nang maiulat na nagkaroon ng relasyon si Prinsesa Haya sa isang bodyguard na Briton na nagtatrabaho para sa kanya. Ayon sa mga ulat, hindi naging masaya si Prinsesa Haya bilang mas batang asawa ng Sheikh mula pa sa simula. Sa Jordan, mahal siya bilang anak ng hari, ngunit sa pamilya ng Sheikh ng Dubai, iba ang naging trato sa kanya. Hindi siya tinanggap ni na Crown Prince Hamdan at iba pang anak ng Sheikh. Kinundena nila ang kanyang masyadong malayang ugali at ang kanyang kakaibang pananamit. Sa kalaunan, maaaring natapos ang kanyang pagkadismaya sa pagkakaroon ng kasintahan. Ang taong nasangkot sa relasyon niya ay isang Englishman na nagngangalang Russell Flowers na kanyang bodyguard. Sa panahong iyon, 43 years old na si Haya, habang 33 naman si Russell. Ang kanyang asawa, si Sheikh Mohammed, ay halos 70 na. Nagsimula ang kanilang pagmamahalan matapos lamang maging bodyguard si Flowers. Agad na naghinala ang asawa ni Flowers na siya ay may ibang babae. Natuklasan niya ang mga mensaheng malalapit sa pagitan ni Flowers at ng prinsesa, pati na rin ang mga larawan nito na nakabikini sa kanyang telepono. Noong 2017, si Flowers ang nag-umpisang makipag-divorce sa kanyang asawa. Tumagal ang relasyon nila ng 2 taon. Si Flowers ay binayaran ng $1.2 million upang manahimik tungkol sa issue. Nagbayad din ng prinsesa ng parehong halaga sa 2 iba pang guwardya na nakakaalam ng kanilang relasyon, ngunit hindi ito ipinaalam sa Sheikh. Sinabi na umalis ang prinsesa patungong Europa dahil natakot siya para sa kanyang buhay nang matuklasan ng kanyang asawa ang kanyang pagtataksil. Maging ang mga miyembro ng royal family sa Emirates ay hindi pinapatawad sa ganitong mga aksyon. Dagdag pa rito, natakot si Haya sa kalupitan ng kanyang asawa sa kanilang mga anak na babae, sina Latifa at Shamsa, na dati na ring nagtangkang tumakas. Inamin pa ni Latifa na kinitil ni Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ang isa sa mga asawa ng kanyang tiyuhin dahil sa pag-uugali nito. Tinanggihan si Haya ng political asylum dahil ang kanyang mga anak ay mga tagapagmana ng pinuno ng Dubai at nais nitong maibalik sila. Sa kabutihang palad, tumulong ang kanyang kapatid na si Haring Abdullah II ng Jordan. Ginawa niya siyang Deputy Ambassador sa United Kingdom na nagbigay sa kanya ng diplomatikong katayuan at nagbigay daan upang makapagsulong siya ng political asylum para sa kanyang sarili at mga anak. Dahil sa kanyang bagong katayuan, nagsampa si Haya ng diborsyo laban kay Mohammed sa korte sa London at humiling ng proteksyon mula sa pag-uusig. Ang proseso ng diborsyo ay naging pinakamalaki sa kasaysayan ng katarungan sa Britanya. Nilabanan ng prinsesa ang para sa buong kustodiya ng kanyang mga anak, natatakot na muling agawin sila ng Sheikh Mohammed pabalik sa Dubai tulad ng ginawa nito kina Latifa at Shamsa. Sa panahon ng paglilitis, nagbigay si Haya ng isa pang nakakagulat na revelasyon. Sinabi niya na binalak ng kanyang asawa na ipakasal ang kanilang 11 taong gulang na anak na si Al-Jalila kay Crown Prince Mohammed bin Salman ng Saudi Arabia. Tumagal ng ilang taon ang paglilitis na naglantad ng maraming hindi kanais-nais na detalye tungkol sa buhay ng royal family. Sa panahong ito rin lumabas ang issue tungkol sa relasyon ni Haya at ng kanyang bodyguard. Bagamat itinanggi ng prinsesa ang lahat, na natiling tahimik ang bodyguard. May mga haka-haka na ang Sheikh Mohammed mismo ang lumikha ng kwento ng relasyon upang sirain ang reputasyon ng kanyang dating asawa at makuha ang kustodiya ng mga bata. Noong 2022, nagdesisyon ang korte pabor kay Prinsesa Haya na nagbigay ng hustisya sa kanya. Inatasan ng pinuno ng Dubai na magbayad ng $728 million kay Prinsesa Haya na naging isa sa pinakamalaking settlement sa diborsyo sa UK. Dahil dito, nakuha ni Prinsesa Haya ang buong kustodiya ng kanyang mga anak at tumanggap ng malaking halaga ng pera. Simula nang magdiborsyo, bihira nang makita sa publiko si Prinsesa Haya na maiintindihan dahil sa kanyang takot sa posibleng patuloy na pag-uusig mula kay Sheikh Mohammed. Ang nais lamang ng prinsesa ay mamuhay ng tahimik, malayo sa mata ng publiko, kasama ang kanyang mga anak na sina Prinsesa Al-Jalila at Prinsipe Zayed. Sa tingin mo ba ay magpapatuloy pa ang kwentong ito? Magpupursige pa kaya ang pinuno ng Dubai na mabawi ang kanyang mga anak? Ipaalam mo naman sa amin sa komento.